Mga ka-Phantom, 100 videos na tayo sa ating YouTube. Madami na tayong nagawang video patungkol sa ating sniper. At ngayong pang 101 videos na yung ating upload. Ikwento ko lang sa inyo kung bakit tayo nagkaroon ng Sniper 155. Halos lahat ng underbone is nagamit na natin. Paiba-ibang motor, mapa-scooter man yan, mapa-semi-automatic, mapa-TMX o kahit anong motor na below 150cc bago tayo nagkaroon ng 200cc na Rouser NS200. Isa lang kasi noon sa pinapangarap ko na magkaroon ako ng isang underbone na tulad ng Sniper o kaya Raider. Bali nag-umpisa lang naman ako ng motor natin dati is puro hiram. Kadalasan kapag nakikita tayong motor na gusto nating i-drive, inihiram ko noon. Bali gusto kasi makita ng partner ko yung pinuntahan natin noon dito sa may Bagay Road. Ito yung bypass na ginagawa kasi nila. Gusto niya daw pumunta at makita. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya sa pang 101 videos natin, syempre katulad ng sabi natin kanina, nangarap din ako magkaroon ng motor. Kasi yung unang nasakyan natin na motor, yung chop-chop na motor, yung maliit noon. So unang tingin ko noon mga ka-Phantom, sa chop-chop na yun, napaka-cute niyang motor kasi maliit lang. Kung familiar kayo sa Honda Dio ngayon na motor, yung scooter nila na bago, ganun na ganun yung itsura ng motor noon na sinasabi nilang chop-chop, pero mas maliit pa kasi doon, mas pinalaki lang yung Honda Dio ngayon. So ito, nandito tayo ngayon sa may Bagay Road at ito yung ginagawa nilang daan papuntang Solana. Ito naman yung papuntang Carig na daanan. So actually napunta na natin to noon sa isang video natin. Kung nakikita nyo noon, ganun pa rin, walang pinagbago. Makikita nyo medyo siguro dito na part is medyo may konting pinagbago kasi noon yung nakita natin doon pa na part yung may semento. So ngayon nandyan na. Ayun yung ginagawa nila. So ongoing yung kanilang paggawa sa daanan. Kapag nag-open naman na to at mag-open yan, maiwasan na yung traffic dito sa Tugigaraw. Papakita ko lang sa inyo kasi syempre nandito na tayo at habang nagkikwento tayo, makikita nyo yung view na pinupuntahan natin. Balik lang tayo dun sa ating pinag-usapan. Kapag kabata ka noon at nakakakita ka ng mga ganong motor, iniisip mo na parang laruan kahit saan kasi kapag ginamit mo yung motor na yun sa sobrang liit ba naman, talagang parang masarap sa pakiramdam kapag sumasakay ka sa motor noon. Tapos yun, nag high school, doon ako natuto magmotor. So unang motor na gamit natin is gumamit tayo ng semi-automatic, yung Honda XRM na 110 pa lang noon. So yun yung ginamit natin noon na motor para pagpraktisan. Tapos nung natuto tayo, may mga motor na Mio Sporty, yung mga old model talaga na motor ng Yamaha. Yun noon kasi abot ko noon yung XRM kasi medyo mataas pa noon sa akin. Kaya yun yung natin nun, isa na ginamit din natin na motor, Mio Sporty. Then nakasubok rin tayo na gumamit ng declutch na motor, yung TMX na 155. So yung unang paggamit natin noon, kapag pinapaandar ko yun, yung mga mga contact point, kapag sumisipa ka dun sa kanyang kickstarter, talagang sumisipa talaga yung kanyang kickstarter kasi dito na banda noon sa aking paa, laging natatamaan noon. Sa kagustuhan ko lang magmotor noon, ako yung ako yung mapilit talaga. Siyempre noon kapag kapag may nakikita akong motor na nakaparking dun sa tapat ng bahay namin, lalong lang kapag kakilala ko yung tao, inihiram ko yung motor niya. So yun, pinagpraktisan natin yung contact point na TMX. Pagkakalam ko sa clutch, preno sa harapan ng motor. Nung unang subok ko ng declutch, lagi akong namamatayan kasi hindi ko pa alam yung timing ng timing ng pagbitaw ko, yung pagpasok ng cambio ng motor. Sa una kasi talagang na-ignorante ka, hindi mo alam kung talaga yung tamang paggamit ng declutch. Hanggang nung natuto tayo mag-declutch, ayan, kayang-kaya na natin. So yun yung first na experience natin na declutch, yung TMX. First na naging motor ko yung NS200 noong college na ako. At syempre kapag ganun ba naman yung kalaki ng motor mo, syempre mabibigla ka sa laki. 200cc tapos galing ka lang ng nasa 125.
150, tapos biglang 200cc, di ba? Napakalaki. Nung time na nag-aaral tayo, yun lagi yung ginagamit natin. Syempre kapag malaki yung motor mo, pinagtitinginan ng mga tao. Ang akala nila big bike kasi talagang yung itsura ng ating NS200 is parang may pagka siya sports look yung itsura niya. So kaya kapag ginagamit natin noon yun sa school, pinagtitinginan ng mga estudyante noon. Ang akala nila big bike. Kasi talagang ang alam ko sa motor na yun, basta kapag may motor ka, gamitin mo. Yun. Tapos maggasolina ka lang at magagamit mo na. Ganun lang yung pagkakalam natin noon. Pero nung habang tumatagal yung ating NS200 kasi, syempre madami tayong napupuntahan kahit saan, ginagamit natin, mapatag-ulan, ginagamit natin. Ang motor pala kapag ganun, madali siyang lumuma. Sa akin naman, na-maintain ko naman yung kanyang looks. Nag-upgrade tayo sa natin, sa NS200 natin. Pinaganda natin yung kanyang decals, nagpalagay tayo sa kanyang mags, yun. At maingay yung itong back ko. Ayun So bali yan, pupunta yata siya doon yata, or pupunta doon. Siguro pupunta siya doon na diretso siguro yan. Ayun makikita nyo di ba? Maingay siyang maglakad. Ayun Diyan siya pupunta. Siguro pupunta siya doon. At yun nga, yung motor natin, pinaporma natin. Noon kasi hindi pa kasi tayo wala pa tayo masyadong alam sa pagme-maintenance ng motor. Katulad ng pagpapalit ng coolant. Sa pag-change oil naman, yan yung unang pinractice talaga natin sa ating sa ating motor noon na NS200. Then meron din yung time na nasisiraan tayo. Tapos napakalaki kasi ng maintenance niya, yung mga nagagastos natin sa kanya. Kaya nung nagtatrabaho na ako, wala din akong naiipon kasi napupunta lahat sa sa piyesa na binibili natin. Kaya nakapag-decide ako na ibenta noon at bumili ako ng scooter. Bibilin ko sana noon is Honda Click or Aerox. Yung pinagpipilian ko noon yung 150cc ng Honda Click at yung Aerox naman yung 155cc na yung latest, yung kasabayan nito ni Sniper. Pero sa kasamaang palad kasi yung ina-applyan kong Aerox. Kasi yun na talaga yung napili ko nung nandun na ako sa dealer noon. Hindi tayo pinagpala kasi yung down payment napakalaki. So hindi ko naman kaya mag down payment ng nasa 70% yung down payment. Parang konti na lang para ikakash ko na lang. So yun, nakapag-decide tayo na pumunta pa sa ibang dealer. At ayun, nakita natin yung Sniper noon. Ito, yung ating motor ngayon. Nakita natin noon na nakapark sa Elera ng mga Aerox. Sa unang tingin kasi talagang wala silang pagkakaiba ng kukunin sana natin na Aerox kasi yung looks nila napaka-sporty tapos napaka-aggressive. So napapaisip na naman ako noon at syempre ang ang inisip ko, galing ako ng NS200. Syempre mabibitin ako kapag yung Aerox yung kinuha ko. Mabibitin ako sa power. Tapos syempre sa gasolina, baka halos parehas lang din sila ng konsumo ng NS200 ko kasi yung NS200 natin medyo may pagkakastos sa gas yun kasi syempre malaki yung kanyang cc. Nakita natin na mas matipid si Sniper kaya yun, ito yung kinuha natin. At ito yung isa sa pinapangarap ko noon na motor, magkaroon ng Sniper. At yung Sniper na pinapangarap ko noon is 135. So ito 155 na yung ating motor. Nakuha noon natin, nagsimula na akong mag vlog kay Phantom. So madaming siguro sa unang video natin at hanggang ngayon madaming nakasubaybay sa ating video. At noon syempre nag-umpisa tayo mag-video, mag-vlog, nag-umpisa tayo na parang cellphone lang yung ginagamit natin at hindi maganda yung resolution ng mga ibang video natin. At hindi ko din kasi alam mag-edit pa noon at
hanggang ngayon medyo nag-improve naman ng konti yung pag-e-edit natin. So kaya pasensya sa mga nanonood kung yung mga ano natin, mga ibang video natin is ini-skip na mga iba, ganun. Pero so, ginagawa ko naman yung best ko para maging mas maganda yung ating video, kasi syempre noon cellphone yung ginagamit natin na hindi gaanong maganda yung camera, hanggang medyo nag-upgrade ng konti at ngayon nakabili na tayo ng sarili nating camera. So far maganda naman yung natin, yung quality ng video ngayon. At siguro yung kailangan ko lang i-improve na siguro yung ating editing skills para medyo maganda rin yung panonood ng mga viewers natin, lalong lalo na yung mga nakasubscribe sa atin at laging inabangan yung mga latest upload natin. Kaya minsan kapag wala akong ginagawa, pumupunta ako sa comment section at nagbabasa ako ng mga comment. Parang magaan lang sa loob na yung pinapangarap mong motor ngayon, hinahawakan mo na, tapos nag-vlog ka pa at madaming sumusuporta sa sa pagba-vlog mo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga laging nandyan para nanonood sa ating videos. At sana kapag lumaki yung ating channel ay ma-meet ko kayo para mapasalamatan sa personal. So yan, yun kasi wala tayong nagagawang sticker pa sa ngayon, kasi pina-priority muna natin yung yung talagang pagdami ng ating subscriber. Siyempre para makilala yung ating channel. Pero siguro soon yung ating sticker is ipapagawa ko na siya, kasi yung layout ng ating kasi ng ating logo, ganun lang din ipapagawa kong sticker. So ayan, and hindi ko pa kasi talaga na finalize, kasi medyo syempre sa ngayon kasi dami pa tayong activity na ginagawa, medyo busy pa tayo. So siguro kapag medyo na nagkaroon tayo ng free time, isisingit kong gawin yun para yung mga solid supporter natin is mabigyan natin sila ng sticker. Kasi noon nasa 1,000 subscriber lang tayo, pero ngayon going to 6,000 na tayo. So siguro kapag na-achieve natin sa 10,000 yung ating subscriber, magpapagawa na tayo ng sticker para sa mga subscriber natin na nandito ngayon sa Cagayan, Isabela. Pwede ko kayong mabigyan kapag nakita nyo ako sa daan. Maganda rin kasi yung ganito na nag-share tayo ng natin, ng mga na-experience natin sa buhay, para yung mga ibang nangangarap din na magkaroon ng motor, balang araw talaga makukuha rin nila, kasi hintayin lang nila talaga yung tamang panahon para sa kanila. Ganun lang din yung ginawa natin, hinintay lang talaga natin yung tamang panahon para nakuha natin yung gusto nating motor. At basta magtiwala lang kayo na kaya nyong gawin yung mga bagay na mahirap talagang makuha. Talagang yun nga, sabi ko na hintayin nyo talaga yung tamang panahon para makuha nyo rin. At eto, nakuha na natin yung ating Sniper 155 at nakakuha rin tayo ng isang scooter. Yun kasi yung talagang ginagamit natin sa pagpasok sa ating trabaho. So ito kasi ginagamit lang natin pang long distance na sa ngayon, kasi yung ating sa ating trabaho kasi yung parkingan is walang lilim, kumbaga open field, tapos ganito kalakas yung init. So kawawa yung motor natin kapag ito yung gagamitin natin. So yun yung ating TBS Dash. So panoorin nyo din yung ating video noon, yung latest na video natin kay TBS Dash. Panoorin nyo yun kasi madaming kasi mahaba talaga yung video, hindi ko na nahati-hati. Tsaka ayun, masaya yung pinuntahan natin, at yung mga nagtatanong pala kung gaano katibay yung ating dash, doon nyo makikita sa video na yun kung gaano siya kalakas. Makikita nyo yung mga pinuntahan natin doon na matatarik na daanan, bundok-bundok. So yun mga ka-Phantom, sa mga nagbabalak bumili ng motor at sa ngayon wala silang budget, hintayin nyo lang yung tamang panahon para makuha nyo yung motor na para sa inyo. At huwag nyong madaliin yung pagkuha nyo ng motor, lalo na kapag medyo bitin tayo sa budget. Talagang mas i-priority nyo muna yung mga gagastusin nyo sa pang araw-araw, kasi pangit naman kapag mamadaliin nyo yung pagkuha nyo sa motor nyo. Tapos syempre kapag nag-installment kayo, isa pa sa iniisip nyo yan,
So isa lang lagi sa sa pinapaalala ko sa inyo na i-priority nyo kung ano yung meron muna sa inyo ngayon. Huwag nyong madaliin. Nakita naman na natin yung view dito at yun nga na pagkwentuhan na natin yung ating motor. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga ka-Phantom, sana mag-subscribe na kayo at yung mga laging nanonood sa ating videos, pagpatuloy nyo lang yan mga ka-Phantom. At kapag nakita ko kayo sa personal, yan, magpapasalamat talaga ako sa inyo at sana kapag nakita ko kayo ay meron na kayong sticker. At sana kapag nakita ko na kayo, nakapagpagawa na rin ako ng sticker para syempre kahit konting pasasalamat lang may bibigay ako sa inyo. So yun mga Phantom, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.